So hello no. Ngayon no, pag-usapan natin itong tungkol sa panalangin, no. Dati na tayong binalaan ng ating Panginoon kung ano ang dapat gawin, no. Kung paano tayo manalangin sa ating Ama, di ba? Marami pa ring mga tao na hindi sumusunod sa mga sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi man ito pinagbabawal. Pero nga, ang sinabi dito, upang tayo ay makatanggap ng ganti galing sa ating Ama at diringgin ng ating mga panalangin. Marami pa rin mga tao no, na mahilig talaga no, na manalangin sa tabi ng daan, sa loob ng sinagoga, sa social media, pinapakita, tara, pray tayo, tara, ganito, ganyan. For the sake of fame. No? Para sa iyo, matatago, no? Ang mga sikreto ng iyong puso. Pero alam ng Diyos kung ano ang nasa puso ng tao. Alam niya kung ano ang nasa puso mo. Paano kung malalaman niya sa puso mo na hangad mo pala ay para makita ng bawat tao na ikaw ay relihiyosa, matuwid at may takot sa Panginoon. Paano kung ganyan ang nasa puso ng tao? Kaya nga sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, di ba? Mag-ingat kayo sa pampaalsa ni Herodes o ng mga Parisiyo ni Herodes, which is hypocrisy. This is hypocrisy. Pakitang tao. No? So dito sa kasulatan, sa Matthew chapter 6 verse 5, sinabi ng ating Panginoon no, patungkol sa mga tao na mahilig manalangin sa tabi ng daan, sinagoga o saan man. Sinabi niya dito, kapag manalangin kayo, huwag kayong tumulad o huwag kayong tumulad sa mga mapagkunwari. Mahilig silang manalangin nakatayo sa mga sinagoga. No? Alam naman natin sa sinagoga. Doon, marami sa atin dito na mga ganyan. Nakikita natin sila. Kung manalangin sila, nakikita natin sila at masasabi talaga natin na banal ang mga taong ito at may takot sa Panginoon. Kasi wholeheartedly. Pero yun pala ang hindi natin alam. Different sa labas. Titignan mo sa loob ng simbahan. They are praising God, worshiping God. Umawit sa Panginoon. Pero different sa labas. Balik sa dating gawi pag-uwi. Sa bahay, sa kalsada pag-uwi. Yan ang hypocrisy na makita natin outside na malinis pero inside marumi. Yan ang sinasabi ng ating Panginoon, no? Nung mga winarningan niya yung mga Parisiyo, na tulad kayo ng isang parang libingan na nakapintura na puti. Kung makikita mo sa labas, napakalinis, napakaganda. Pero ang loob pala niyan, andoon ang lahat ng uri ng dumi, which is hypocrisy. Ayan ang sinasabi ng ating Panginoon. Dagdag pa niya rito. At sa mga kanto upang makita ng mga tao, di ba? Huwag kayong, ano sinabi dito? No, huwag kayong tumulad sa mga mapagkunwari. Mahilig silang manalangin nakatayo sa mga sinagoga at sa mga kanto upang makita ng mga tao. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. So, klaro, para lamang makita sila ng mga tao. Hindi ako nagkamali. Paano kung malaman ng Panginoon na ang sa loob pala ng puso mo, para ka lang makita ng mga tao, para ka lang makita ng mga tao at magsabi sila, mabait itong taong ito, relihiyosa, may takot sa Panginoon, sumasamba. Maraming tao ang gumagawa rin yan ngayon. Dala-dala ang Biblia sa harap ng bawat tao. Pero alam ng Diyos kung ano ang nasa puso natin. Sinabi ng ating Panginoon doon sa Lucas chapter 16 verse 15, di ba? Klaro yan doon. Na alam ng Diyos na ang iniisip natin dito sa mundong ito na yun pala, walang kabuluhan sa paningin ng Panginoon. Yan ang mababasa natin doon sa Lucas 16 verse 15. No? So mag-ingat tayo. Baka ang iniisip nating liwanag, kadiliman pala. Paano na lang kung ang kadiliman para sa atin? Dagdag niya dito, ang sinabi niya dito sa verse
6. Ngunit kapag manalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Pumasok ka sa iyong silid ng iyong kwarto, loob ng bahay, ikaw lang mag-isa. Sarado mo yung pinto, mga bintana, lahat. Walang taong nakakaalam, walang taong nakakakita, kundi ang iyong Diyos or Ama lamang ang tumitingin sa iyo. Sinabi dito, dagdag. Saka ka manalangin sa iyong Ama na hindi mo nakikita, nang ginagawa mo ng lihim. Ginagawa mo ng lihim. Ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala. So, kung gagawin natin to, nagagawa tayo ng panalangin or manalangin tayo sa ating Panginoon na ginagawa natin ng lihim, walang tao nakakakita. Ginagawa natin to. Ang Panginoon, ang Diyos Ama, ang siyang gaganti sa atin. So, klaro, ang mga tao kasi ngayon, mahilig magpakitang tao. Even a Christian na, hindi ko tinutumbok yung mga taong nasa mundo or makamundo. Dito ako tumutumbok sa mga Kristiyano. Kasi mostly talaga sa Christian church, 90% hypocrites. Hypocrites yan. Hindi nila sinunod kung ano ang sinasabi dito sa kasulatan. Diba? Mag-ingat tayo dyan. Kung gusto mo ng panalangin ang Panginoon, paggantimpala sa iyo, sundin mo ang kanyang kautusan kasi ang sinabi ng ating Panginoong Hesukristo, di ba? Bakit niyo ako tinatawag ng Panginoon, Panginoon, ngunit hindi niyo sinusunod ang mga utos ko sa inyo? Di ba? Tinatawag natin siya na nalangin tayo, Panginoong Hesus, ganito, Panginoon, Panginoon. Pero hindi natin sinusunod ang kanyang utos. Instead ang mga papuri na para lamang sa Diyos, kinukuha natin, inaangkin natin. Kahit mga anghel, mababasa mo dyan sa Revelation, nung nagsamba sila sa Panginoon, nung puri sila sa Panginoon, ang sinabi nila, sa iyo ang mga papuri, ang kaluwalhatian, sa iyo lamang, at hindi sa amin. Klaro yan. Kung sila nga ng mga anghel mas makapangyarihan sa atin, pinupuri at sinasamba nilang Panginoon at hindi sila naghahangad niyan. Pero bakit ang tao naghahangad niyan? Dahil nga sa pride. Kaya mag-ingat tayo kasi mostly sa mga Kristiyano, itong mga bagay na ito ang siyang nakakadapa sa mga tao. Hindi alam ang katotohanan. Kaya nadadapa sa unahan. Kaya mag-ingat tayo. So hanggang dito na lang, maraming salamat din. God bless everyone. Amen.